Paano kumuha ng birth certificate online? Let's go! Unang gagawin ay buksan ang Google search engine. Then search this URL na nakikita nyo sa screen. You can pause this video and take a screenshot para ma-search nyo. Tulad ng ginawa ko. Tapos hanapin mo ang PSA helpline.ph, click mo at mapupunta ka dito. Click order now at mapupunta ka dito. Kung saan pwede kang mag-order ng birth, marriage, CINaMAR, or death certificate. So since this video is about paano kumuha ng birth certificate online sa PSA, I will tap birth certificate. Then accept the terms and condition, privacy policy, and give consent to PSA to process my data. Paano? By checking these two box tulad ng ginawa ko. After mo ma-check, scroll down ka at basahin mo itong notice. After mo mabasa ang notice, scroll down ka lang, then click continue. At mapupunta ka dito at papipiliin ka kung ikaw ba ang personally kukuha ng birth certificate mo or kukunan mo ang ibang tao like parents or anak mo. In this video pala, mag-focus tayo sa pagkuha ng my own birth certificate. Pero if gusto mo tutorial kung paano kumuha ng birth certificate for someone else, mag-comment ka lang sa video na ito. If marami nag-comment at nag-request, gagawa tayo part 2 kung saan about naman for someone else ang video. So since my own birth certificate tayo in this video, pipindutin ko itong my own birth certificate. Then click continue. Tapos mapupunta ka dito kung saan makikita mo ang steps kung paano mag-request ng personal birth certificate online. Then if nagets mo na yung process, tap continue and fill out the information needed tulad ng ginawa ko. Just make sure lang na yung info na nailagay mo sa taas match with the details sa valid ID mo. Tanong, ano po ba yung valid ID acceptable sa PSA helpline.ph? Based sa site, ito yung mga valid ID acceptable sa kanila na pwede mo i-present kung i-deliver na PSA birth certificate mo. So if masyado ka na bibilisan sa video, you can pause this video and take a screenshot sa mga valid ID na tinatanggap ni PSA. So for me, pinili ko yung passport. After mo makapili ng valid ID na i-present once i-deliver na PSA mo sa bahay mo, click continue at mapupunta ka dito kung saan ipapa-recheck sa'yo kung may typo ka ba sa details mo at nagmamatch ito sa certificate of life birth mo. Kapag may typo ka, click this back arrow para makapag-edit ka pa. Kapag tama naman info na ilagay mo, click continue. At mapupunta ka dito kung saan ipapa-fill out full name ng tatay mo. Tanong, paano po kapag wala akong tatay indicated sa aking PSA birth certificate? In that case, check this box indicating na walang father's name sa certificate of life birth mo. Then, click mo na continue. At mapupunta ka dito kung saan ipapa-fill out sa'yo name ng nanay mo na nakalagay sa birth certificate mo. Once sa fill out mo na yan, click continue at ipapalagay sa'yo ang lugar kung saan ka pinanganak. Once sa fill out mo na tulad ng ginawa ko, click mo continue at napupunta ka dito at mapipiliin ng reason sa pagkuha ng birth certificate mo. Kung local employment, click mo lang local employment. Kung wala naman sa list ang reason, click mo others, scroll down ka, and type mo reason na pagkuha mo ng birth certificate. In my case, postal ID requirements. After mo mailagay ang reason mo, click continue at mapupunta ka dito kung saan tatanungin ka kung saan i-deliver ang birth certificate mo. Dito may 2 options sa pag-deliver. Option 1 is sa bahay mo, door-to-door talaga. Option 2 sa selected office sa PSA Metro Manila. So since ayaw kumuha sa offices ng PSA kasi mahaba linya at gagastos ba ako extra, pipiliin ko itong nationwide door-to-door para i-deliver sa bahay ko ang birth certificate ko. Dito naman sa baba, dito mo ilalagay ang address kung saan ipapa-deliver ang birth certificate mo. Dito sa recipient, automatic na may nakalagay na pangalan as selected kanina. Kaya automatic name mo nakalagay dito. Dito sa house number and street name, i-type mo siya in this way, una number, kasunod pangalan ng street nyo para malocate kayo ng rider. Dito naman, enter mo lang pangalan ng subdivision ninyo or pangalan ng building kung saan i-deliver ang birth certificate mo. Dito sa delivery province, automatic itong naka Metro Manila. So to edit it, click this arrow at makikita mo itong choices. Hanapin mo lang mga province mo. If hindi mo mahanap, scroll down ka lang hanggang mahanap mo. Once nahanap mo na, it will reflect dito. Dito naman sa delivery municipality, click mo ulit itong down arrow at hanapin mo city or municipality mo kung saan mo gusto ipa-deliver birth certificate mo. And it will reflect. Dito sa delivery barangay, edit mo lang by clicking this down arrow tulad ng ginawa natin kanina. Dito naman sa delivery zip code, punta ka lang sa Google, then type mo sa Google ang province, city, or municipality mo at barangay kung saan i-deliver ang birth certificate mo plus the word postal ID tulad ng ginawa ko. At automatically mag-a-appear zip code ng lugar ninyo. Itong 4 digits number ang zip code. Dito sa mobile number, pwede ito any active number na meron ka. Note, dapat naka
09 always ang start ng number, huwag +63. Meanwhile, sa email address ay any active email na meron ka. Not necessary sa'yo, pwede sa parents mo or sa kapatid mo. As long as active yung email at may access ka. After mo fill out, click mo na continue at mapupunta ka dito. Scroll down ka lang hanggang mapunta ka sa copies. Once mapunta ka na sa copies, makikita mo na 365 pesos ang isang copy ng PSA birth certificate. Note, kung gusto mo mag-order ng more than one, you can click this down arrow at makikita mo ito kung saan pwede ka mamili kung ilan copies gusto mo. Yun nga lang, the more copies you request, mas mahal ang babayaran mo. Dito naman sa ibaba, mamili ka kung sino tatanggap ng PSA birth certificate mo. So kung busy ka at hindi mo matatanggap sa bahay mo, you can select this option para may representative ka na tatanggap sa bahay ninyo ng documents mo. Make sure lang na hindi ito minor kasi bawal tumanggap ang minor. Kindly read this instruction para aware ka sa process ng pag-assign ng tatanggap ng birth certificate mo. And if you understand it, click I understand. Pero since ako yung kukuha ng PSA birth certificate ko, pipiliin ko ito na option. I am the only one who will receive this document. Then click I confirm, then click continue, at mapupunta ka dito sa payment section ni PSA kung saan if you scroll down, makikita mo ang channel kung saan pwede ka magbayad ng birth certificate mo na nakikita mo siya sa screen ngayon. Tanong, paano magbayad? In my case, since gusto ko magbayad through GCash, pipindutin ko lang ang GCash at mapupunta ka dito. Next step is to click pay using GCash and this will appear. Gagawin mo lang dyan is screenshot mo yan. Pagkatapos buksan mo ang GCash account mo, click QR at mapupunta ka dito. Kung saan you can scan the QR directly tulad ng ginawa ko or you can upload the QR na pinascreenshot ko sa inyo kanina. Once na-upload or na-scan mo na yung QR, it will start the process at mapupunta ka dito sa PSA helpline. Para bayaran ang birth certificate mo, click pay and this receipt will generate as proof na bayad ka na. Dagdag kaalaman, makakatanggap ka rin ng text kagaya nito galing kay PSA helpline to update you about your birth certificate. Tanong, ilang araw before matanggap ang PSA birth certificate? Based on experience, it usually takes 5 days to 14 days if outside Metro Manila ka. At darating si Kuya LBC at mag-deliver sa'yo yung birth certificate mo. At hihiramin sa'yo yung ID na pili niyo kanina before nyo maklaim ang birth certificate. Helpful ba ang video na ito para sa inyo and gusto nyo din matutunan paano kumuha na yung sariling passport? May tutorial din ako para dyan, click mo lang ito. O di kaya gustong matutunan paano kumuha ng birth certificate na hindi sa inyo. Kung magko-comment kayo sa ibaba, maggagawa ako ng ganyang tutorial at makiklik siya dito. So, if you want more videos like this, don't forget to like and subscribe. Yun lang. See you in my next video. Let's go.